Lukas, Kabanata 12. Samantalang nangagkakatipon ang libu-libong tao, nanapat nagkakayapakan sila, ay nagpasimula siya magsalita muna sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga, datapwat walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag, at natatago, na hindi malalaman. Kaya nga, ang anuman sinabi sa inyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan, at ang sinalita ninyo sa bulong sa mga silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala silang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Hindi baga ipinagbibili ang 5 maya sa 2 beles? At isa man sa kanila ay hindi malilimutan sa paningin ng Diyos. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot. Kayo lalong mahalaga kaysa maraming maya. At sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Datapwat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. At pagka kayo'y dadalhin sa harap ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa mga may kapamahalaan, ay huwag kayong mga balisa kung paano o ano ang inyong isasagot o kung ano ang inyong sasabihin, sapagat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Datapwat sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo at kayo mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana, at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inanim bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ako ng lalong malalaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, at hindi mayaman sa Diyos. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, sapagat ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Wariin ninyo ang mga uwak, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas man, na walang bangan ni kamalig man, at sila'y pinakakain ng Diyos.
gaano ang kahigtan ng kahalagaan ninyo kaysa mga ibon? At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kung hindi nga ninyo magawa kahit ang lalong maliit, bakit na nga babalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay? Wariin ninyo ang mga liryo kung paano sila nagsisilaki, hindi nangagpapagal o nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay ginagatong sakalan, gaano pa kaya kayo na di niya pinararamtan o kayo mga kakaunti ang pananampalataya? At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo'y mapag-alinlangang pag-iisip, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan. Datapwat, talastas ng inyong ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Gayon may, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik, at kayo mga glimos, magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naniniraman ang tanga. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay maratnang nangagpupuyat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili at sila'y pauupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat o sa ikatlo at masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga aliping yaon. Datapwat, talastasin ninyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Kayo rin naman ay mangagsihanda, sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. At sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang talinhagang ito sa amin o sa lahat naman? At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? Mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnang gayon ang ginagawa niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat, kung sabihin ng aliping yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon, at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae, at kumain, at uminom, at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga ditapat. At yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapwat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti.
At sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa. At ano pa ang iibigin ko? Kung magningas na? Datapwat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. At gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi. Sapagkat mula ngayon ay magkakabahabahagi ang 5 sa isang bahay, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Sila'y mga kakabahabahagi, ang amay laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki ay laban sa ama, ang inay laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina, ang biyanang babae ay laban sa kanyang manugang na babae, at ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae. At sinabi rin naman niya sa mga karamihan, pagka nakikita ninyong bumangon sa kalunuran ang isang alapaap, ay agad ninyong sinasabi, uulan, at gayon ang nangyayari. At kung humihihip ang hangin timugan, ay sinasabi ninyo, iinit na maigi, at ito'y nangyayari. Kayong mga mapagpaimbabaw, marunong kayong mangagpaaninaw ng anyo ng lupa at ng langit. Datapwat, bakit di ninyo nalalamang ipaaninaw ang panahong ito? At bakit naman hindi ninyo hatulan sa inyong sarili kung alin ang matuwid? Sapagkat samantalang pumaroon ka sa hukom na kasama mo ang iyong kaalit, ay sikapin mo sa daan na makaligtas ka sa kanya. Baka sakaling kalad ka rin kanya sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka ng punong kawal sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka lalabas doon sa anumang paraan, hanggang sa mabayaran mo ang katapos-tapusang lepta.